Isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa na may mababang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. QC at Maynila nagbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong stranded sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. At good news sa mga consumer, bababa na ang singil sa kuryente sa billing period ng Disyembre. Ilang mga pasahero ang na-stranded sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela na tatagal hanggang Huwebes. Sa post ng grupo, ilang mananakay ang naipit sa bikutan dahil wala mga jeep ang nagsasakay sa terminal. Dagsari ng mga mananakay sa Pasig Palengke sa pag-aabang ng jeep habang ang iba napilitan na mag-book ng ride-hailing app. Samantala, nagbigay naman ng libreng sakay ang Quezon City LGU sa mga pasaherong walang masakyan sa ginagawang transport strike ng grupo sa Philcoa at Quirino Highway sa Novaliches. Sa Maynila, apektado ng transport strike ang mga rutang Balik-Balik Quiapo, Paco Nagtahan, kaya nagkasari ng libreng sakay ang Manila DRRMO sa mga pasaherong walang masakyan. Ayon naman sa MMDA, hindi sila magbibigay ng libreng sakay ngayong araw para magbigay daan sa iba pang mga papasadang jeep. Gayunman ay nakaposisyon na mga coaster at bus na magbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero sa gitna ng tigil pasada. Mababa ang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli itong namataan 390 kilometers kanluran ng Puerto Princesa. Ayon sa Pag-asa, tumataas ang posibilidad nitong maging bagyo sa mga susunod na araw. Kung magiging ganap na bagyo po ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo naman na din ng ating kalupaan. Bababa naman ng 36 centavos per kilowatt hour ang singil ng Meralco sa December billing period. Kung kumukonsumo ka ng 200 per kilowatt hour, mababawasan ng 71 pesos ang inyong singil sa kuryente. Kung umaabot naman ng 300 per kilowatt hour, ay mababawasan ito ng 107 pesos. Ayon sa Meralco, ito'y dahil sa pagbagsak ng transmission at generation charges. Inaasahan ng Meralco na makatutulong sa mga consumer ang rollback na ito ngayong holiday season. Sa sports balita, tinalo ng Philippine Women's Football Team ang kasalukuyang kampiyon na Vietnam at Philippine Men's Football Under-22 umabante sa semifinals ng SEA Games matapos ang 34 na taon. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Posibleng makapasok sa semifinals ang Philippine Women's Football Team matapos itong talunin ang kasalukuyang kampiyon sa SEA Games na Vietnam. 4 minutes sa stoppage time ay umiskor si Mali Ramirez para selyohan ang panalo sa score na 1-0. Sa nasabing panalo, maaaring tumapos sa top 2 ng Group B ang women's team. Susunod na makakalaban ng women's team ang Malaysia sa isang must-win game. Gumawa naman ng kasaysayan ng Under-23 football men's team matapos talunin ng Indonesia at makapasok sa semifinals ng SEA Games matapos ang 34 na taon. Isang header ni Otto Banatao bago ang halftime na nagpanalo sa men's team para umabante sa semifinals. 1991 ang huling makapasok ang Philippine Men's Football Team sa Final Four ng football sa SEA Games. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Abay mga ninong at ninang, handa na ba kayo? Dahil 16 days na lang po, Pasko na!